Ano ba ang reaksyon? Ano ang reaksyon nila ng liderato ng ano? Ano ang reaksyon dito ng nila Justice Committee Chairperson Beatrix Luistro, ni Terry Ridon? Ano ang reaksyon nila? Ang reaksyon ni Terry Ridon, sabi ni Terry Ridon, Congressman Terry Ridon, ano 'yon? Mapanlin lang, deceiving. Kasinungalingan daw yung mga sinabi diyan sa petition na yan ni Sara Duterte. Alin yung tinutukoy ni Congressman Terry Ridon na kasinungalingan? Yung sinasabi kasi doon sa petition ni Sara na hindi daw pinag-usapan sa plenary. Si Speaker Budji lang daw ang nag-decide na i-refer na ito sa Justice Committee. Yan daw yung mali daw yung ganung procedure. Dapat pa rin pagka-file ng impeachment complaint, dapat once na matanggap ito ng Secretary General at refer sa Speaker, ito ay pag-uusapan pa rin sa plenary. Ang plenaryo ang magdi-decide nito kung i-refer ito sa Justice Committee. Hindi daw ginawa yon. Kasi ang nag-decide lang daw na i-refer na yan sa Justice Committee ay si Speaker Budji B. Sabi ni Congressman Terry Ridon, kasinungalingan yan. Pinag-usapan yan sa plenary. Pinag-usapan yan. Mayroong minutes niyan. Yon. Kaya sabi ni Congressman Terry Ridon, kasinungalingan yung sinabi sa petition ni Sara na hindi daw pinag-usapan sa plenary yung pag-refer sa Justice Committee. Pinag-usapan daw ito si plenary, kinalendar, pagkatapos ay inagenda, nag-decide ang plenary na i-refer sa Justice Committee. Yan yung sabi ni Congressman Terry Ridon. Sabi din ni Congressman Terry Ridon, yung mga sinabi doon sa petition ni Sara ay panay daw yun, mga deceptions, panluloko. Hindi daw totoo yun mga sinabi doon sa petition. Sabi rin ni Congresswoman Beatrix Luistro, ang sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, inaasahan na namin yan, sabi niya. Hindi naman hindi naman nakapagtataka yan na nag-file ng ganyan si Sara Duterte, sabi niya. Ano yan? Expected na namin yan. Kaya sabi ni Luistro, wala namang bago dyan kasi nung nag-file daw ang kampo ni Sara ng answer ad cautelam, expected na nila na dadalhin na naman sa Korte Suprema. Kaya hindi daw sila nagtaka kung ganyan man ang ginawa ng kampo ni Sara. Expected na yan, pero ayon kay Congresswoman Beatrix Luistro, hindi naman sila titigil dahil lang sa ganyan. Dahil lang may petition na final si Sara, titigil na sila? Hindi. Matitigil lang sila kung maglalabas ng TRO ang Korte Suprema. Pag may TRO daw na linabas ang Korte Suprema, kikilalanin nila yan. Pero hanggat walang TRO, hindi daw nila yan hindi daw nila yan. Kasi bakit naman daw sila matatakot diyan sa petition na yan ni Sara? Una, expected na nila yan. Nalulungkot nga daw sila, sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, kasi dapat sana sinasagot na ni Sara ang mga issue sa kanya. Pero ang lumalabas dito, kung ano-ano na naman, mga procedural issues ang nire-raise, yung mga rules na naman na sinasite, wala daw due process, hindi daw nabigyan ng equal protection of the laws, na-violate na naman daw ang 1-year bar rule, pagkatapos ano na naman daw, may mga provisions na naman daw ng rules na unconstitutional. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, nakakadismaya na hindi sinasagot ni Sara ang mga issue sa kanya. Sa halip, kung ano-anong mga procedural issues ang kini-question nito. Samantalang dapat sagutin na yung mga issues. Kaya lang, sabi nga ni Congresswoman Beatrix Luistro, expected na nila yan dahil ganyan naman talaga ang strategy ni Sara. Iniiwasan yung mga issues. Yung mga seryosong issue ng korupsyon,
yung mga seryosong issue ng katiwalian, hindi sinasagot ni Sara. Kaya ano daw yon? Walang problema, tuloy daw ang April 14 na hearing. Yung mga subpinang nilabas nila, tuloy daw yon. Ang makakapigil lang sa kanila, kapag naglabas ng PRO ang Korte Suprema. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ang sabi rin ni Laila de Lima, si Congresswoman Laila de Lima, baka naman ang ibig sabihin ni Sara Duterte ng SC ay Sara's Court. Parang ang nangyari na naman dito, lumapit na naman, pumunta na naman si Sara sa Supreme Court, sa SC. Sa Supreme Court, SC. Kaya lang baka naman ang iniisip ni Sara, kakampi niya lagi ang Korte Suprema, kaya ang meaning ng SC ay Sara's Court. Pero naniniwala si Congresswoman Laila de Lima sa pagkakataong ito, hindi na yan kakampihan ng Korte Suprema. Kasi, kumbaga, kung nung una kinampihan siya ng Korte Suprema, ang dahilan ng Korte Suprema noon, hindi daw nabigyan ng due process. Ay ito, grabe ng due process ang binibigay kay Sara. Ano na naman? Kung ano-ano na namang rason. Kung naniniwala, kung ang tingin ni Sara ang Korte Suprema ay kanyang korte, kaya Sara's Court, nagkakamalian niya siya. Yan ang sabi ni Congresswoman Laila de Lima. Naniniwala si Congresswoman Laila de Lima na sa pagkakataong ito, hindi nakakatigan yan ng Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema naman, pinagbigyan na siya nung una eh. Kasi kumbaga doon, kinatigan ng Korte Suprema na hindi nyo binigyan ng pagkakataon si Sara Duterte na magdepensa ng sarili niya. Walang due process. Kaya yung unang impeachment complaint, dineclare na unconstitutional. Pero sa pagkakataong ito, hindi. Binibigyan na siya ng due process. Tapos na naman, kung ano-ano na namang issues ang nire-raise niya. Sa pagkakataong ito, sabi ni Congresswoman Laila de Lima, naniniwala siya, kung iniisip ni Sara na Sara's Court yan, hindi yan Sara's Court. Ang Supreme Court, ang SC, ay hindi yan Sara's Court. Ang Supreme Court ay magdidesisyon ng sa tingin ni Congresswoman Laila de Lima ng maayos, no? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.